Ay isang napakagandang umaga sa lahat. Darto nga ako sa taas at titingnan po natin yung ating pananim na talong. Ayan. Nagsisimula po tayo ng tanim ng talong at didiligan po natin ngayong araw. Kahapon at nakarang araw marami tayong ginawa na pagtatanim. Siyempre number one dyan yung pagtatanim natin ng talong. Bagaman sabi ng iba, wala na sa panahon. Pero sa amin, doon sa probinsya namin, actually yung time ng pagtatanim ng talong is ngayong papunta sa tag-araw. Yan. Dahil masama po sa talong yung labis-labis na tubig. Kaya lang pag tag-araw, we need effort para diligan talaga yung ating pananim. At yun ang gagawin ko ngayon. Kahapon nga ay ibang pananim naman hintindi natin. Yung ating kamote dahil masyado siyang lumapad at syempre maraming trabaho dahil yung damo doon ay kailangan natin alisin para yung ating kamote ay maging malaya, magkaroon ng sustansya mula sa araw, hindi siya kanlong. At syempre, yung sustansya rin doon sa kanyang ugat ay hindi dapat siya nakikipag-agawan doon sa damo. Ganyan din naman sa buhay natin. Kailangan natin alisin yung mga unnecessary things sa buhay natin para tayo lumago. Yan ang ginagawa natin. Kaya lang kahapon, we are so unfortunate kasi sa pag-uwi namin, buti dito na kami sa bandang Talipanan. Yan. Nung nasira ang aming interior. Yan, yung gulong ng aming motor. Dahil nga, past way back 3 days ago, ay nagpa-vulcanize ako at siguro hindi naayos. Yan. Nung ginamit ko ng motor ko, papunta dun sa bandang Occidental, yung pag-uwi namin, ay nasira na talaga. Bigla lang siyang tumuklap yung vulcanize niya. Kaya ni-running flat ko na lang. At, yun. Uh, share ko lang. Ayan. Yan ang ginawa namin. Mahirap talaga kapag may effort ka tapos nagkaroon ng mga ganong inconvenience. Pero tuloy pa rin ang buhay. Sabi ko nga sa iyo, mga unnecessary things na yan, wala lang yan. Dapat nating alisin kahit sa isip natin, mga negative thoughts na yan para tayo magpatuloy at hindi dapat mahadlangan yung desire natin na magtagumpay sa araw na ito, makagawa ng kahit isang kabutihan ngayong araw. Kasi para sa akin, kahit isang kabutihan yan, makapagpabuhay ka ng isang tanim, it is to glorify God. Sa maghapon, katumbas ng walang ginagawa, ay sobrang laki pong paghihinayang noon guys, na wala tayong ginagawa sa maghapon. Sabi ko nga, sa isip ko, gusto ko rin sabihin sa mga kasama ko sa bahay, na kahit makapagpabuhay lang kayo ng kahit na isang punla ng talong sa isang maghapon, satisfy na ako, masaya na rin ako. Kasi kabutihan yan guys, and it is to glorify God. Sabi nga ng Ephesians 5:15-16, dapat magsumikap tayo na gaya ng sa mabuting tao o sa taong merong wisdom. Hindi natin dapat tularan yung mga taong fool. Yung sinasabi, pag sinasabing fool, yung hangal na hindi alam yung kanilang ginagawa. Dapat meron tayo, lumalakad tayo sa karunungan. Yan. At yun ang ginagawa natin. Natanim natin sa puso natin yung salita ng Diyos. Hindi lang dapat binabasa natin yung Bible na pinapakinggan, kung tinatanim natin sa puso natin. And it will remind us every day sa paggising natin, dapat gumawa ako ng kahit na isang maliit na kabutihan. Masaya ako. Hindi lang dapat isang maliit na kabutihan. Dapat we strive better and be better every day. Good morning. Tuloy na ako. Magdidilig pa ako.